What's up guys, Von Campos here, welcome back or welcome to my channel. Here I post fitness related content and for today's video, we will be hunting down Korean snacks and we will be judging them based on their macros and taste. Pero wait lang, parang hindi bagay itong suot ko para sa episode na to. Hey, when we pull up, you know it's a shutdown. Anyway, ang agenda natin for today is maghanap tayo ng pre-workout and post-workout treats. So yung mga hanapin nating foods, more on the carbier side. Hindi muna tayo magko-focus sa protein today kasi bala ko gumawa ng isa pang video about that. And kung gusto niyo makita, comment down below. So pumunta tayo sa mga Korean stores. Maghanap tayo ng pre-workout and post-workout treats there. So without further ado, let's go! What's up guys? Nandito tayo ngayon sa Bulgogi Garden sa may Kalayaan Avenue, Quezon City. So itong place is a Korean grocery mart and cafe. So marami kayong pwedeng kainin dito na Korean goodies at pwede pa kayo magluto ng ramen dito. Pwede na kayo mag-grocery ng Korean goods niya na gusto nyo dalhin at home. So maghanap tayo ngayon dito ng pre-workout snacks natin. Sige, dalhin ko tong GoPro and mag-ikot tayo ngayon sa Korean mart. Let's go! Nakakuha na tayo ng goodies natin. Although, di ko ito ubusin lahat kaysa ayoko naman magpakababoy. Kumuha rin ako ng tteokbokki na instant kasi never pa ako nakatry. Isa sa pinaka nabibilib talaga ako sa Korean food is nakalagay na yung total calories nila sa labas ng food mismo. So ito, and I don't know kung nakikita nyo, kita dyan 385 calories na yung buong bag. Pag mga snacks natin dito locally, parang nakalagay per serving, tapos kukompute mo pa. So, parang misleading. At least sila, medyo transparent na makikita mo na sa mismong wrapper, sa labas mismo, kung gaano kadaming calories yung buo na to. Of course, una natin gagawin is yung coffee. Pre-workout na di ba? Oh, shit. Harap. Tapos yung mga kape nila, alam mo, marami na rin ako na-try na ganitong pouches, pero wala yung parang lasang puot. Lasang kalungkutan ng buhay. Yung mga kape kasi sa Pilipinas, parang pag tinikman mo, lasang parang nalalasahan mo yung kasaysayan natin sa kape. Okay, ano ba una kong tatry? Una ko nang try itong bread cupcake. Alright, ito meron siyang 130 calories. Parang 6.4 grams ng fat, 18 grams ng carbs. Not bad. Shit, excited na ako dito. Oh, bango. Bakit ba walang ganito sa atin? Kurat. Charop. Para siyang may cheese. Oo, parang may cheese na konti. Tapos of course, sweet. Tapos super soft. Parang ito yung closest thing sa yakap ni Jisoo. Sa bulan mo ng coffee, oh. Kaya ko yung kainin araw-araw. Tapos ito rin yung coffee. Halo mo doon, sabay mo. The best. Next naman natin tong cream pie. So, meron siyang 172 calories per choco pie. Try na natin tong choco pie ni Lotte. 172 calories. Same lang din nung halos nung kanina. Hindi ko in-expect na parang gano'n yung texture niya. Bilis niya malusak. Natutunaw na lang siya kaagad. I don't know, for some people gusto nila yan, pero gusto ko yung may onting bite, may onting gano'n. Flavor-wise, masarap pa rin, pero bilis niya kainin. Hindi ko alam kung kakainin ko pa itong tteokbokki. Baka iuwi ko na lang, try ko na lang later. So last, hindi ko na ito ubusin kasi masyado na marami na kain. Itong corn chips ni Lotte rin. Open na natin sa taas para di sayang. Oy! Bango. Nung nakita kong corn chips, in-expect ko para siyang Tommy. Medyo nasa savory side siya. And para sa 400 calories, not bad na.
ano naman siya, like madami. So, di niyo siya mauubos right away kaagad. Which is good para kung ikaw parang macro calorie conscious. Okay, so yun muna yung unang part nitong video na to. Try kong dumaan ng isa pang Korean store later. Tingin tayo ng pwedeng post-workout treats na pwede natin itry. Hindi talaga ako makaget over, but ang sarap ng pagkain nila. Nag-wonder nga ako minsan kung ganun din ba sila sa atin. Kunyari makakain sila ng Nova o kaya Piatos. Uy, sarap naman nung Pinoy snacks. Let me say this one time, yeah, one time. You make me feel alright, so nice. I know you wanna do more, say less. You can stay the night, you don't gotta go. We could take this slowly. No need to be lonely. Let me take you on this ride. No need to be shy, girl. Yeah, we in the. Okay, brother. Kamusta yung buhat? Masakit kamay ko, shit. Okay, now, tapos na kami magbuhat. Dadaan ako sa isa pang Korean store. Tapos, bibili ako doon ng onting mga goodies. Then, dalhin ko siya sa condo. Tapos doon natin siya i-try. Kaso ako na lang kasi uwi na to eh. In the end, an option. But wouldn't it be sad if we left this? We got chemistry, the way you look I see. Cause in the end, that would be okay. But we in the end, an option. But wouldn't it be sad if we left this? Dito na tayo ulit sa condo. And for the rest of the video, dito na natin tatry. Kasi may bagyo sa background natin. Tapos may snacks tayo dito. Ano bang mas maganda, diba? So, kanina, may kinuha tayong mga snacks. Onti na lang. Kasi, guys, ayoko naman ubusin lahat ng pwede kong makain, diba? Kung may nakita ko iba pang options next time around, edi naman tatry natin. Pero for now, limit muna natin yung sarili natin sa selection today, okay? Isa sa mga kinuha ko is itong rice crackers. Like, itong buong bag na to, 310 calories. So, if you're dieting, sobrang okay to. Na-try ko na kumain nito, pero hindi yung brand na to. Tingnan mo naman yung volume nito. And ano siya mahirap siyang kainin. Tandaan nyo guys, pagka nagda-diet tayo, the more you chew, parang mas nabubusog ka. Alam mo yan? Bloop. Rinig mo ba yan? Rinig mo? Alam ko na-mention ko na to kanina, pero ang galing talaga ng mga Koreans. Ang galing talaga. Hindi ko alam kung bias lang ako eh. Pero parang sila, tsaka yung mga Japanese. As in, alam mo yun, parang ang gagaling talaga nila gumawa ng snacks. Tapos yung isa pa natin kinuha is itong parang lote, parang Hello Panda, yung cookies or parang bites na may chocolate sa loob. So this one, meron siyang 217 calories, yung buong box. But parang mga Hello Panda lang din natin dito. Mababa yung expectations ko dito guys, kasi mukha siyang chipipay. Hey, focus. Diba? Parang Gago. Yung flavor nung chocolate niya, hindi siya yung parang super tamis. Hindi siya yung parang sasampalin ka ng diabetes. Pero, sakto lang. Kaya lang, itong buong bag na to, 217 calories. Tapos ganito lang siya. Mabilis mong mauubos. Pansin ko sa fitness scene talaga natin. Pag sinabi mong if it fits your macros, talagang if-fit nila kahit ano eh. Diba? Pero yung totoo kasi, yung legit na if it fits your macros, hindi mo pwedeng i-fit talaga lahat. Parang may mga food ka na hindi mo talaga pwedeng kainin kasi talo ka pag kinain mo. Yes, ma-fit mo siya. Yes, kaya mo siyang i-fit. Pero parang sa bigger picture na mas maging consistent tapos yung nutritional value ng pagkain, wala eh. Kaya, ano mo yun, every now and then maganda, di ba? Pero kung let's say i-fit mo talaga, parang malabong mangyayari. Alright guys, binagyo na ako sa labas. Hindi ko napapatagalin tong video. So if you like the video, please like the video. Kung may nakuha kayong something, like the video. Comment down below what would you like to see next. And until the next one, again, this is Von Campos reminding you to follow your passion kahit na 0.1% progress on every day. Okay lang kasi it will all add up someday. Dami kong kinain today. I'm out. Bye-bye.